Guys, maging paalala at babala ito sa lahat na makababayan natin, lalong-lalo na sa mga OFW na may mga online banking, mapa-BDO man or kahit anong bangko. Pero kasi sa BDO ang may madalas na issue na ganito, na nagagamit ang mga legit na ginagamit nila para i-message ang kanilang mga kliyente. Gaya dito kay kabayan na may message siya sa BDO na may transaction daw siya na ganitong amount. At kung hindi daw siya gumawa ng ganitong transaction, ay i-click ang link para i-delete. Pero minsan, ang nakalagay dyan ay delete device kung hindi daw ikaw ang gumagamit or kung hindi ang device mo ang ginamit sa transaksyon ito. Pero guys, wag na wag nyo yang i-click. Another scam using the BDO. So ito mga lods, nakatanggap ako ng message ngayon lang. Meron daw transaction, okay? More than 15,000. Ngayon, if you do not recognize this transaction, cancel at meron siyang binigay na link na yan. Okay, disregard ko daw kung legitimate naman. So, siyempre ikaw, alam mong hindi mo ginawa yan. Hindi ko ginawa. So, mapapaklik ka to cancel, di ba? Pero hindi kagad ako kasi nag-click ng mga link. So, paalala lang ha, huwag kagad kayo mag-click ng mga link. So, eto ang ginawa ko. Kinapi-paste ko yan pagkatapos nilagay ko sa ChatGPT. So, eto. Copy-paste dyan. Sabi, that message is scam. Phishing attempt daw. Do not click the link, gumanon siya. So, may mga paliwanag siya, binasa ko. So, unang-una mga lods, pag merong mga nag-message sa inyo na ganito at merong link, wag muna kayong magka-click. Okay? So, sa kabutihan palad, habang nagmamaneho ako kanina, may nakita akong BDO. Okay? So, ilang minuto lang. Okay, ginawa ko, bumaba kagad ako. Ang ginawa ko, nagpa-update ako ng passbook. Okay? So, mabalik tayo dito sa message na to. So, ang ginawa ko, nung nagpa-update ako ng passbook, so sabi nila, pangalawang tao na raw akong lumapit ngayon or pumunta sa may BDO, okay, sa bangko, at sinabi to. At ang sabi nila sa akin ay burahin ko daw kagad. So eto yun. Bakit nga ba buburahin kagad? Baka mamaya mamali ka ng pindot, mapindot mo yung link, mabuksan mo nang hindi sinasadya, magkaroon ka pa ng problema. Pero syempre mga lods, hindi ko mapigilan mag-voice out sa kanila na may something wrong. Kasi nagagamit ng mga scammer na to yung legitimate na number ng BDO. Kasi itong number ng BDO na to yan, okay, nagme-message din sa akin ng mga legitimate na message yan. How come na napupuntahan nila yan at nagagamit nila? Or meron daw paraan kahit na hindi taga BDO mismo. So siguro, ito siguro yung mga dapat na palakasin nilang security. At pangalawa, sinabi nila sa akin, if ever na meron ako mga transaction, BDO alert daw ang magme-message sa akin, hindi daw yung BDO lang. So yun, tandaan nyo mga lods ha. Pero ano pa man, pag wala kayong ginawang transaction, okay, wag din kayong basa-basa mag-click ng kahit anong link. Okay? So yun lang mga lods, ngayon, natagpuan ko ang isa sa mga scammer na mga message at buti na lang ay naging maingat ako. Sana kayo din. Tama ang sinabi dito ni kabayan na dapat palakasin ng BDO ang cybersecurity nila. Kagaya na lang sa Facebook, kapag naka-verified ka, hindi magagaya ng iba or hindi ka magagawa ng fake account kapag may nagtangka na gayahin ang account mo. Dapat mayroong ganitong technology ang BDO. Kagaya naman dito sa naranasan ng isang kababayan nating teacher at kapatid niyang OFW sa Saudi Arabia na nahack at nalimasan ng pera sa kanilang BDO account dahil naging kampante si ma'am dahil nga alam nang tumawag ang kanyang password at pati ang username. At pati nga ang paparating niyang card kung saan nasa pagitan lang ng bangko at kliyente ang nakakaalam ng mga impormasyong ito. Iyayang pa rin ako sa alagang yun. Naganap kami ng isang legit na bangko. Akala namin safe. Biniwas sa dami ng account ko. Almost 5 accounts. Nag-close lang ako ng na-close ko na yung checking account ko. May iwan pa akong 2 credit tsaka 2 savings account. Ba't ganito video? Marami kayong naluloko sa mga customer nyo. Hanggang hindi pa po ako nakakaibihis. Actually guys, ilang araw na pong siguro gustong-gusto akong i-hack. Ilang araw na po may tumatawag sa akin, pero ilang araw ko na rin hindi na-entertain ng isang araw kasi po busy po ako nung time na yung nag-ayos ng papeles.
Until such time na tinawagan ako, nag-offer ng credit card, which is the credit card, nagiging gold na po yung ordinary kong credit card. Yun yung pay gold. Tapos po, dumating sa akin yung credit card. Alam din po ng teller, ng customer service po siguro ng BDO yun. Pero gamit po is number lang. Alam niya po na parating. Kasi sabi niya po sa akin, ma'am, dumating na po ba ang credit card? Sabi ko, hindi pa po. Sabi mo, sige, tabayanan mo na lang. Darating po yung credit card. Tapos po, after po nun, siguro mga, ano po ngayon, Friday, Tuesday, mga Tuesday po. Tumawag ulit sa akin, ma'am, dumating na po ang credit card nyo. Opo ka ako. Tapos sabi niya, ano pa po ba aside sa credit card na pinadala po namin sa iyo? Ano pa po yung card nyo? Pwede po bang ibigay niyo po sa akin yung account number? Sabi ko, busy po ako. Hindi ko po maibibigay sa inyo. Kanina po, nagpakilala sa akin. Siya daw po ay si Christine Lopez. Ayan po. Christine Lopez. Ang BDO employee number niya po is 116. Ayan po. 116 _ AR005. Siyempre, sino ka pa namang taong talagang manluloko ka? Bibigay ka ba ng totoong number? Siyempre, hindi. Ito po yun. Around 3:22. Kasi may klase po ako ng alas 3. Tamang-tama, yung palabas na po ako sa klase. Tapos, na-entertain ko po siya. Kasi ang offer niya po sa akin, i-waive daw po yung annual fee ng credit card. Although yung annual fee na nabigay sa akin noon, nakaraan na unang credit card is 200 per month. So, gusto niya ba i-waive? Sabi ko, sige po, paki-waive. Sabi niya, sige ma'am, kailangan ko po transaction. Kailangan ko po ma'am ng validation. O di kay confirmation. I-validate ko po yung account niyo po muna. Tapos, yung time na yon, sabi niya, ma'am, bibigay niyo po ako ng username. Sabi ko po, hindi ko po alam kung ano username ko. Even though na alam ko po talaga username ko. Tapos sabi niya sa kanya, sige ma'am, isi-send ko po sa inyo yung username niyo sa email niyo po. Sabi ma'am, tama po ba? Email niyo ito. Binanggit niya po sa akin. Tapos po, ayan po isinend niya po yung email, yung kanyang credit card, sinend niya po sa email ko yung username ko. Although, totoo. Ayan. Ayan po yung username ko. Lakasan ko nga po yung brightness. Ayan po yung username ko. Ayan o. BDO Online Banking. Ito po talaga nagdo-notify sa akin kapag any updates. Ayan po. Ayan. Ayan po yun. Ang nakalagay po dun, ayan. Username ko is Margarita3140. Ayan po yung password. Kaya nagtataka ako. Confirm BDO nga po to. Kasi nga po kako, alam niya yung email address ko. At saka even doon sa email address ko, nandun naka-indicate username tsaka password. Tapos pinakonfirm sa akin, ma'am, ito po ba username mo? Tinype niya, ma'am, hindi ko po kailangan ng password nyo. Username nyo lang po. Hindi, alam niya, pinakonfirm sa akin, Margarita3140. Sabi ko, opo. Tapos maya-maya, sabi niya, sige ma'am, hala ma'am, matakal ka na pala na sa credit card, may voucher po akong ibibigay sa'yo. Alam mo ma'am, almost 87,900 na po ang nagastos niyo po sa credit card niyo. Tapos kaya ang makukuha niyo pong voucher is una po, nasa 87. Tapos po, yung bagong account niyo po, kasi bagong activate, meron ka pong 2,000. Kaya sabi niya po sa akin, ma'am, 10,000 po to. Pero ma'am, mag-charge po ako ng 50 pesos na transaction fee. Sabi ko, sige po. Until such time, ginagawa niya na po yun. Nakuha na niya yung account ko, username ko. Tapos po, nagtataka ako. Sinabi ko po sa kanya, bakit ka ako, na-update na ma'am yung BDO account ko? Hindi ko makita eh. Sabi ko, ma'am, bakit na-update ma'am yung account ko? At saka po, ma'am, hindi ko po nakikita ang aking online banking. Bakit nakalock? Ang sabi niya, sige ma'am, tatapusin ko lang po. Ipa-fund transfer ko lang po sa inyo. Ipapasok ko po yung transaction ko po. Doon po sa account niyo. Saan niyo po ba gusto? Maliban po dito sa account niyo na to. Saan niyo po ba gusto? Nakikita niya lahat ng account ko po doon. Tapos, doon po ako nagtataka. Bakit ka ako ma'am? Mayroong nag-send sa Paymaya. Ayan, sinabi ko po sa kanya yun. Napakalakas ng loob niya. Ayan, bakit ka ako may nag-send sa Paymaya? 9,700. Tapos po,
Bakit meron din po akong fund transfer na 56,000? Ayan po Ba't ako may 56,000? Ayan. Doon na po ako nakutuban. Sabi ko, hindi na to tama. Sabi ko, hindi na po to tama. Wala po akong dalang ATM. Kasi nasa school po ako, hindi ko naman niya kailangan dalhin yung ATM na yan. Lahat ng ATM po na yan. Kasi yung ATM na yan is for our savings, kaya sa bahay lang, just in case na kailangan, saka lang po namin withdrawin. At saka yung passbook dito sa bahay sa taas. Yung pong ATM ko po, sa bahay namin sa baba. Tapos po, doon ka na nakikita sa text. Unang tinransfer niya po is 19,800. Pangalawa po is 9,900. Pangatlo po is 9,800. Pang-apat po is 9,700. Isa po, nag-try lang po ng 1,000. Tapos po isa, ayan po, 9,600. Tapos nilock niya na po yung account ko. Nalock niya. 9,600. Tapos po, 20,025. 20,025. Ang total po lahat nito is, nakakulungkot, 99,850. Binio, ano ba ginawa niyo? Paano niyo ito nagagawa ng transaction na to? Paano niyo gawa ng solusyon na to? Buti ka may natira pa. Panindro ko na rin. Pero natatakot ako dun sa credit card ko. Baka tuloy-tuloy ba yung balance? Tinanong po niya ako, ma'am, teacher ka. Opo ka ako, teacher ako, pero tatag-tag ako ngayong araw na to. Sana, BDO, bibigyan mo ito ng solusyon. Oo, naka-report na rin ako. Nag-withdraw na ako ngayon. Titry ko ng ATM, pero pa palang laman. Pero yung amount na yun, napakahirap kinapin. Pinaghihirapan na ng asawa ko yun. Pinaghihirapan ng asawa ko yun. BDO, parang awa nyo na. Bigyan nyo na ng solusyon yan. BDO, hindi lang para sa akin, pero sa iba niyo pong customer. Pati rin pala kapatid ko nasa Saudi. Nakapulin. So please, sa mga may account sa ATM, unahan nyo na. May account sa BDO, ATM, ano, passbook, withdrawin nyo na. Withdrawin nyo na. Sila lang din mismo. Kasi alam nila yung online banking nila. At saka alam yung information natin. At bakit nakaka-update sila na kung ano meron tayo? Video. Kahit anong branch, basta video, bigyan nyo na ng solusyon yan. Ano mga sakit? Oo, pera, hirap hinapin yun. Pinaghihirapan yun. Pero salamat pa rin. Pero hindi mo kasi naisip na ipa-transfer lahat ng isang buong pera na yun. Pero bakit? Guys, a sort of advice, a friendly advice. Lahat pong nag-may account, i-withdrawin nyo na. Hanggang noong una, di ako naniniwala. Actually, yung asawa ko nakaraang araw, nagsabi na, withdrawin na natin yan. Sabi ko, wag, kasi na-update ko naman. Pala, yun din pala mangyayari. I-withdrawin ko lang din pala, nagkulang na ang laman. Almost 99,850 nang nawala. Ilang buwan na sinagsisikapan din ang asawa para makatabi namin yan. Kaya, Lord, ikaw na bahala sa mga taong mapanluko. Ikaw lang tama bahala sa mga taong hindi maganda ang kanilang
intensyon. Maging paalala rin ito sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga OFW, na iwasan mag-click ng link at mag-entertain ng tawag kung ito'y nagpapakilalang taga-bangko. Pero bakit sa dami ng nagrereklamo ay hindi pa rin ito napapag-usapan sa Senado? Dahil dapat ito mapag-usapan para hindi na ito maulit sa iba. Dahil nakakaawa ang mga kababayan natin na napapakahirap mag-ipon sa bangko tapos malilimas ng ganun-ganun lang.